Also, Mayor, isa po sa mga priorities ninyo yung education. Ano po ba yung sa tingin niyo yung pinaka-urgent na gap dyan sa paglat ngayon? Ito po ba yung access, yung facilities, o yung teacher support? At ano po yung malinaw at sukatang plano ninyo dyan sa LGU para sa susunod pang 2 taon? Actually, one of the challenges here in the Bangsamoro region talaga is hirap magbasa ang ating mga kabataan. Even the basic English, even Tagalog, kasi nga, syempre yung dialect namin dito is different. Yung traditional dialect namin. So, yun yung nakakasanayan ng mga tao. So, because of our efforts, nagkakaroon tayo ng mga supports from daycare hanggang college yung suporta po ng LGU. Meron tayong mga aral program, tinutulungan natin yung mga kabataan na ma-enhance yung reading skills nila. And of course, this is not with the partnership din ng ating other like agencies and as well as mga NGO. Isa po sa partner po namin yung Gawad Kalinga sa aral program, ANK, kasi na-address din natin yung nutrition ng bata dahil hindi matututo ang ating mga kabataan kung kulang sila sa nutrition. So, ito yung mga challenges and sa education po, we are supporting a free education sa college at City ng Paglat. This is funded by the LGU. So, libre po mag-aral lahat po ng Paglatenyos sa amin and as well as yung mga ibang karatig ng munisipyo ay libre din po dahil yun nga po ang sa mga pangarap at goal namin na magkaroon ng one professional per family dito sa munisipyo namin. Kahit yun lang kasi we are a fourth class municipality pa and maliit lang din yung budget namin sa ERA because we are ERA dependent. So yun yung mga innovative programs na ginagawa namin. Free education, we are also supporting our Arabic schools. The madrasa, the markaz, ito po yung nag-aaral ng mga Quran. So, yun din po ang isang point na kapag ma-maintain natin yung peace and order, pag sinusuportahan natin yung mga nasa religious sector natin.